ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong kalagayan bilang isang tao, nariyan ang inyong kalakasan, nariyan din ang inyong mga kahinaan. At sa kalakasan na iyan, sa panahon na kung saan marami ang mga bagay na susukat sa inyong katatagan, ay diyan yung maipapakita kung gaano kayo kalakas. Una, kung dumarating ang kagutuman ng katawang laman, paano nyo makikita ang iyong kalakasan? Nariyan pa rin ba ang kaliwanagan ng inyong kaisipan at ang kapayapaan ng inyong mga damdamin upang makagawa ng mabuti? Hindi makapag-imbot sa inyong mga kapwa. Nariyan pa rin ba ang kalakasan sa inyong mga sarili upang kayo ay manalangin at manalangin, humingi ng awa, at ang inyong panahon ay hatiin ninyo kung saan kayo ay gagawa sa panlupa, at ganun din ang pananalangin at pananahimik sa mga sandali na kinakailangan ninyong makipag-ugnayan sa isang Diyos na makapangyarihan. Nasusukat na nga ba ninyo kung gaano ang inyong mga lakas? Lalo na rin kung dumarating ang kakirutan ng inyong mga laman. Naroon pa rin ba ang pananampalataya? Naroon pa rin ba ang mga ngiti sa inyong mga labi? Ang kasiyahan sa inyong mga puso? Bagamat kumikirot ang inyong laman? Aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na maraming pag-aaral sa kapatagang lupang ito. At una niyong alamin ang inyong mga kalakasan, sapagkat ang tao sa kanyang paligiran ay lubang naroon ang paghatol kapag nakakita ng mga bagay na lihis na ginagawa ng kanyang kapwa. Una ninyong alamin kung mas may lihis kayong nagagawa, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang isang tunay na mag-aaral ay nagiging bulag sa pagkakasala o pagkakamali ng kanyang kapwa, at naroon nga ang kalakasan. At ang inyong mga kahinaan, kung paano nga ba ang pag-ibig ay ibabahagi nyo sa panahon na naroon ang galit sa inyong mga puso. Paano nyo ibabahagi ang pag-ibig na iyan sa inyong mga kaaway kung dumarating ang kanyang pangangailangan at kayo lamang ang makapagbibigay ng tulong? Ano nga ba ang kahinaan ninyo at paano nyo ito'y palalakasin? Kung naroon nga ang mga damdamin na laging naglilihis sa tao, kung kaya hindi siya makatupad ng kanyang dakilang tungkulin, at kayo nga na lagi na naparirito at nakikipag-aral, hindi lamang kayo mananatili sa mga upuang iyan, at lagi na yung mga inyong mga lukbutan ay inyong pupunuin, ngunit mananatili lamang sa inyong mga lukbutan, ngunit hindi nyo magagawang ibahagi naroon ang inyong kahinaan. Kung kaya nga ang kaitaasan ay nagpapaalala sa lahat at bawat isa, una niyong kilalanin ang inyong mga sarili bago niyo kilalanin ang inyong mga kapwa, sapagkat sa pamamagitan ng pagkilala niyo sa inyong sarili ay magiging mabuti kayong halimbawa na tutularan ng inyong mga kapatid na nasa inyong kapaligiran, sapagkat sa kapanahonang ito, hinahanapan ng isang mabuting halimbawa ang lahat at bawat isa, bagamat naroon sa lugar na kung saan
Marami ang kagulumihan ng kaisipan. Nagkakaroon ng pagkanya-kanya at nawawala ang pagkakaisa. Ay mananatili kayo na magiging mabuting halimbawa, lalong-lalo na ng mga munting kabataan na lagi na sumusunod sa bawat yapak ng mga katandaang iyan. Balutin ninyo ng mabuting pangaral ang mga batang iyan at akayin niyo sila sa pananampalatayang makalangit. Ibuka ninyo ang inyong mga labi sa mga mabuting salita na lalong magpapatatag sa kanila upang lalo silang maging masigla sa pakikipag-aral sa loob at labas ng paturuang ito. Ang paalala ng kaitaasan ay tunay nga na umaapaw sa inyong mga lukbutan. Kaya ipagpasalamat ninyo at ang bawat tungkulin na iniatang sa inyo ay ariin yung tunay na mga biyaya. Huwag ninyong ariin, ito ay kabigatan ng inyong mga pagkatao, sapagkat ang isang tunay na mag-aral ay natatanggap niya ang lahat ng magaganap sa kanyang pagkatao nang naroon ang kababaan at lagi na kapurihan sa isang Diyos na makapangyarihan. Mahaba ang lakbayin ng lahat at bawat isa. Ang bawat lukbutan nila ay nasa kanilang tabi. At ang lukbutan ay yan, nawa sa kanyang kapunuan, tulad sa tubig, ay makatighaw ng kauhawan ng lahat ng nauuhaw sa salita ng Diyos at sa mabubuting gawa na hindi nila nakikita sapagkat nabubulagan sila sa maraming bagay na pag-aaral na dumarating sa kanilang mga pagkatao. Kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, maging tulad kayo, ihalin tulad ko kayo sa isang mabangong bulaklak na sa kanyang kabanguhan ang bawat makalanghap ay makadarama ng katiwasayan at kasiyahan. Muli, iniiwan ko ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam. Arkanghel Rafael. Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan nga o aking ngay niibig na mga kapatid. Ang isang ako ay nagsisikap na maging kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Nagsisikap na mabago ang sarili, na siyang magiging magandang halimbawa sa lipunan ng kanyang ginagalawan. Subalit sa isang ako, aking mga iniibig na mga kapatid, ang pinagsisikapan lagi na kung paano mapaunlad ang laman sa harapan ng tao, kung kaya nga't ang kanyang pagsisikap ay hindi sa espiritu.
Ano pa nga't o aking mga iniibig na mga kapatid? Kayo na mga nag-aaral sa loob ng paturang diway, laging binabanggit ng kabatayaan ang pagbabago ng isang ako. Sapagkat tinanais ng kaitaasan na mapabuti ang inyong mga sariling kakuan, mapabuti ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid. At ang mga bagay na yan ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo, ang buhay. Kung paano nyo gagamitin ang buhay na yan na ipinahiram sa bawat isa sa inyo. Totoo nga, ang pagtuturo ng kaitaasan ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ninanais ng kaitaasan na ang tao ay magkaisa, magtulungan at magibigan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakaisa ay hindi nakakamta ng isang ako, sapagkat naroon pa rin ang karamutan ng kanyang sariling kakuan. Ang pagkakaisa ay hindi pa rin may pagkakaloob sa kanyang kapwa, sapagkat ninanais niyang pa rin niyang makamtan ang anumang bagay na ninanasa ng kanyang laman, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga kayo nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Diyos na inyong sinasamba ay sagisag ng pag-ibig. Ano ang pag-ibig, o aking mga iniibig na mga kapatid, na inyong natutunan sa loob ng paturuan ng diwa? Ang wika nga ng kabatayaan, hanggang sa kaaway ay inyong iibigin. Hanggang doon sa kapos, sa kabuhayan ay inyong iibigin, o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang tao sa kanyang sarili ay labis niyang iniibig ang kanyang kapwa. Hindi niya mayapakan ang kataasan ng kanyang sariling kapwa. Naroon pa rin ang kapalaluan at pagpaimbabaw, o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi pa rin niya nililimot ang sinuman ang nagbigay kabigatan sa kanyang puso, o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo, na lagi nang nakikinig sa mga kabatayaan, suriin ninyo yung mga sariling kakuan. Kung kayo nga ay sa pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Nasa harapan ninyong timbangan ng buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid. Alin kaya ang mabigat na dalahin sa buhay, at ano kaya magaang dalahin sa buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung sa laman ang laging binibitiwan ng inyong mga labi, sapagkat naroon ang kabigatan, sapagkat hindi maiwanan ang tinatangkilik sa buhay. Kaya nga't ano ang wika sa santong kasulatan? Kapag malaki ang inyong tinatangkilik sa buhay, malaki din ang inyong pananagutan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang paalaala ng kaitaasan, mamuhay kayo ng payak. Sapagkat sa kapayakan, naroon ang kagaanan ng buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo, na mahaba na ang panahon na inyong nilakbay sa kapatagang lupa,
palagahan ninyo at palagahan ninyo ang mga biyayang ipinagkaloob sa inyo ng kaitasan. At ito yung pag-ingatan at pag-ingatan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kanya mga salita ni pinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ang sa ninyo magiging tuntungan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw sapagkat dariyan ang kanyang kapangyarihan o aking mga iniibig na mga kapatid. At ang kabiyayang ipinagkaloob sa inyong mga palad, gamitin ninyo ito sa ikapagbabago ng kaisipan ng inyong mga kapwa. Gamitin ninyo ito na pampagising ng inyong mga kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapat nariyan pa rin ang mga tulog na pananampalataya na dapat gisingin at gisingin ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa panahon ito, kung saan nag-uunahan ang mga tao sa kalagayan ng kanilang mga buhay. Kung saan ang tao ay hinihintay ang mga bagay na dulot ng sanglibutan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito na nga ang panahon na ibahagi ninyo ang inyong karunungan doon sa mga nangailangan. Sapagkat o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang karunungan ang siyang magpapatibay ng pananampalataya ng isang ako. Kung kaya nga o aking mga iniibig ng mga kapatid, dahilan sa karunungan, natuto ang tao. Dahilan sa karunungan, naging matatag ang pananampalataya ng isang ako o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa unang banggit ng kaitaasan, sa paggamit ng unang kasangkapan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong paghakbang sa lupa ay hiwalay ninyo at talikuran ninyo ang kalikuan. Ang paghakbang ninyo sa lupa o aking mga iniibig na mga kapatid, kakitaan kayo at kakitaan kayo na kayo nga'y mabuting espiritista, na kayo ay mabuting mag-aaral, kayo nga'y mabuting manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't bakit panay kabutihan ang binabanggit ng kabatayan sapagkat ang Diyos na inyong sinasamba ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng kagandahang loob o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan. Ang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, 1 hanggang 3. Pakibasa. Roma 12, 1 hanggang 3. Roma 12, 1 hanggang 3. Ito po yung sinasabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Punto. Iyan ang karagdagang tinapay ng buhay na aking inihandog sa bawat isa sa inyo. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu
at ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan. Naway ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Ngunit nagpakailantaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, buhat pa nga ng una, ang biyaya ng kaitaasan, ang siyang nagpapalusog sa inyong mga espiritu. Kung kaya nga sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan, ang banggit nga sa bawat isa ay mapalad kayo sapagkat inyong natututunan at kayo'y nagagabayan ng mga banal na siyang sinugo ng dakilang Ama, upang kayo ay matuto sa inyong mga gawi at sa inyong mga asal. Dito nga sa bawat isa sa inyo, itinuturo ang tunay na kabutihan na inyong paiiralin mula sa inyong pagkatao. Sapagkat ito nga ang isang kadahilanan kung kaya't kayo'y muling pinagkalooban ng buhay upang nang sa gayon ang bawat isa ay matutunan ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ito na rin ang kadahilanan upang ang inyong mga espiritu ay matutong lumapit sa kaitaasan. Sapagkat maraming kaparaanan ang ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sa bawat isa upang kanyang maigiya ang kanyang sarili sa tunay na naisin ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang minimithi ng aking mga kapatid sa mga kapanahunan. Kung kaya nga sa inyong pagakbang ay muli inyong ikampay ang inyong mga sarili na kayo'y gumawa sa harapan ng dakilang Panginoon na may tunay at nangyayaring ang kalooban ng kaitaasan ang inyong ginagampanan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa nga na sa kanyang pakikisalamuha dito sa kalupaan ay maraming mga aralin. Subalit, ang kaitaasan na hindi nagkukulang sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga ang inyong pakikipag-ugnayan, ang inyong mga panalangin ay laging ang inaantabayanan ng kaitaasan upang nang sa gayon sa inyong paglalakbay, matutunan nyo ang tunay at naisin ng dakilang Panginoon.
Malaon na nga sa inyong itinuturo ang mga pag-aaral na to sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ito hindi pag-aaral sa laman, kundi ito'y pag-aaral ayon sa Espiritu na kung saan ang bawat isa ay nagnanais na matutunan ang mga pag-aaral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay kanya itong magampanan. Banay-banay at unti-unti nga ninyo itong matututunan. Ang kaitaasan ay nagnanasa o nagnanais na makita sa bawat isa ang pagnanasang magkaroon kayo na mapaunlad ang inyong mga sariling kakuhan upang nang sa gayon ang Espiritu na kanyang isinusugo at kayo'y magabayan at matutunan ng bawat isa na ang kanyang sarili ay makaganap ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi ito isang pag-aaral na kung saan kayo ay magkakaroon ng pag-aaliw sa inyong mga sarili. Hindi kayo binigyan ng mga pagkakataon upang ang inyong isipan, damdamin at kalooban ay magkaroon lamang ng pakikipagkaisa sa sanlibutan. Ang pag-aaral o mga hinaing ng inyong mga espiritu ang siyang bigyan nyo ng inyong mga pansin. Sapagkat di man ito naririnig, subalit ito'y nalalaman ng kaitaasan na ito'y inyong nararamdaman. Sapagkat dumarating sa bawat isa ang mga kagulumihanan at nagkakaroon ng isang pag-aaral sa bawat isa sa kanyang harapan. At ito'y kanya lamang matututunan sa panahong siya'y magkakaroon ng pagkakataong lumapit sa dakilang Panginoon. Banay-banay nga sa inyo itong itinuturo, kung kaya nga't ang inyong pagkalimot ay hindi nga ito nararapat na mangyari sa inyong sarili. Sapagkat ang tunay na naisin ng kaitaasan na ang kayo'y mapanuto at kayo'y matuto ng tunay na pag-aaral ng isang espiritu na kung saan mula sa inyong mga sariling kaakuhan, ito'y maipapakita ng bawat isa sapagkat ang kapinuhan ay nagaganap na sa inyong harapan. At bilang isang pagtatapos ng mga mensahe, kayo nga'y inaalalayan ng mga banal na espiritu na magkaroon ng katyagaan ng bawat isa. Kung kayo man nauntol sa inyong pag-aaral, ang kaitaasan ay laging ang nakahanda na tumulong at naghihintay
sa inyong pagbabalik. Dagdagan pa ng aking mga kapatid ang kanyang kasipagan. Ibigay niya ng buo ang kanyang sarili at magkaroon siya ng kanyang personal na pakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Lagi na at sa lahat ng panahon na kayo'y nakikipamuhay dito sa sanlibutan. Mapalad ang bawat isa. Sapagkat ito'y hindi hinihingi ng isang mag-aral, kundi ito'y inihahain sa bawat isa sa inyo upang nang sa gayon kayo ay magkaroon ng kusa na kumuha ng mga haing galing sa kaitaasan sapagkat nalalaman ninyo na ito'y inyong pangangailangan dito sa kalupaan. Muli, ang aking pag-ibig at ang kapayapaan at ang kababaang loob ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Ang pag-aaral nga ng isang ako sa patroan ng dakilang Panginoon ay siyang tungtungan ng isang espiritu upang makaalam sa bawat bahagi na kinakailangang gampanin ng isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang pag-aaral na ito sa inyong buhay, aking mga iniibig, sa mga binigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga banal, ay isang pagkakataon sa bawat isa na ang bahagi na itinuturing na batas ng Espiritu ay mapanghawakan ng inyong mga sarili upang hindi kayo matukso o mabulag sa katwiran ng sanglibutan. Kayo'y lumalakad, nakikipamuhay, at ang bahagi ng isang laman ang nagiging kadahilanan upang kayo'y magkaroon ng piring sa inyong mga mata. Na kung ano ang unang turo ay siyang tinatalikdan at tinatanggap at ginagawa kung ano ang iniaabot ng sanglibutan. Ngunit sa tulad ninyong nag-aaral sa gawaing katulad nito, aking mga iniibig, ang bawat salita, ang bawat kataga ay isinasabuhay at binibigyan ng pagkakataon kayo na makapaglingkod at gumawa ayon sa kanyang ebanghelyo. Sapagkat hindi kayo tinawagan upang tumingin, hindi rin upang makinig lamang aking mga iniibig, kung hindi ang bawat isa'y pinaparito
upang ang inyong mga sarili magsipaglinis na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, magising ang natutulog na pananampalataya. Na ang kanyang pag-ibig ay maging buhay sa puso't kaisipan ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid. At ang tali na nakayubay sa inyong mga espiritu'y makalagan at muli kayong manumbalik sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Kaya't ang paalala sa inyo sa tuwina, na kayo'y magsampalataya ng tapat sa kanyang salita, na hindi lamang namumutawi sa inyong mga labi ang pagkilala sa Panginoon, kung hindi kayo'y magsisipaglakad ng matuwid, na kung papaano kayo tinuturuan sa kanyang salita, ay ganon din kayo magsisipagkilos ng may kaamuan sa mundo ng mga hugis. Kaya't ang bawat isa sa inyo, ganun pa man ang paulit-ulit na pagtuturo, sapagkat ganun din ang ginagawa ng bawat isa, ang paulit-ulit na panunumbalik sa kamangmangan. Kaya't ang bahagi ng Panginoon ay patuloy na inilalahad sa inyo upang huwag makalimot ang inyong mga espiritu sa kanyang unang pag-ibig at sa kanyang tunay na adhikain. Ang maglinis at sumunod sa salita ng dakilang Panginoon at walang patumpik-tumpik na gagawa sa kanyang harapan ayon sa katwiran at naisin at kadakilaan ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manalag ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Ibinahagi ng kaitaasan ang isang liwanag at isang lakas sa lahat at bawat isang humihingi at naglilingkod sa kanyang harapan. Sapagkat nalalaman ng kaitaasan kung ano ang kinakailangan ng kanyang mga anak, kung ano ang kinakailangan ng kanyang mga mag-aaral, at higit sa lahat, kung ano ang kinakailangan ng isang ako upang muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. At ito ay sa pamamagitan
ng mga banal na gawain na tulad ng ginagawa ng bawat isa. Nasa mga sandaling ito ay pinagkakaloob ng aking mga iniibig ang kanilang mga sarili upang muling makatanggap at muling makapaglingkod sa kanyang harapan. At ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagsusumikap, ng katyagaan, ng pagtitiis upang makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Na ang bawat isa ay pinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng walang pag-aalinlangan. Ibinibigay ang kanilang mga sarili upang makakuha ng mga salita, ng mga katotohanan at makadama ng dakilang pag-ibig, ng kapayapaan, ng pag-asa, upang sa paglalakbay dito sa sanglibutan ay ang tamang daan at landasin na itinuro ng dakilang Panginoon ang inyong masunod at masundan. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, sino man sa inyo ang nagpapatuloy, siya ang nagtatagumpay. Sino man ang nagtitiis sa harapan ng dakilang Panginoon ay ipagkakaloob kung ano ang kinakailangan ng bawat isa. Kung sino man ang nagbibigay ng kanilang mga panahon at oras upang makakuha ng mga aral at katotohanan, ay ipagkakaloob din sa lahat at bawat isa. At sino man ang tumutupad ng kanilang mga tungkulin, ay ang pagpapala ng inyong mga kaluluwa at espiritu ang siyang ipagkakaloob. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang batas ng ganting galaw, na kung saan, kung ano ang inyong ginawa, ay sa inyo'y ipagkakaloob. Kung ano ang inyong itinanim, ay ring aanihin. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ang bawat isa ay nagiging abala dito sa sanglibutan na ito, ay ang sanglibutan ang magbibigay. Subalit kung ang inyong mga sarili o kakakuhan ay pagkakaloob ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon, ay ang dakilang Panginoon din ang magbibigay sa bawat isa. At ito ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at ng inyong mga espiritu upang kayo ay muling makabalik, upang muli kayong makasunod sa kanyang likuran. At ito ang binabaka ng aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaorasan at sandaling ito, sapagkat ang sanglibutan ay nagiging abala din sa kanyang sarili. At sa aking mga iniibig na mga kapatid na kasalalay ang pagunlad o pagtatagumpay ng bawat isa sa inyo. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ipagkaloob ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ng buong puso ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon upang kayo ay magtagumpay. Upang ang tungkulin ay binahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay inyong magawa. Upang ang bawat salita at katotohanan ay binabahagi ng kaitaasan ay inyong masunod. Sapagkat ang dakilang Panginoon ay mabuti, matuwid at higit sa lahat pag-ibig. Sa mga tuwid aking mga iniibig, kung inyo itong susundan, kung itong inyong susunod, ay ang katotohanan ay inyong makakamit. Ang kapayapaan, ang pag-ibig at pag-asa na ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay inyong makakamit. At pagtatagumpayan ng bawat isa, sapagkat ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay buong-buo ninyong ipinagkakaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. Anumang uri ng mga pag-aaral, mga pagsubok, tukso na dumaraan sa inyong buhay, ito ay inyong mapagtatagumpayan, sapagkat ang liwanag
at ang lakas na ibinabahagi sa inyo sa araw-araw ninyong buhay. Sa paikimpanayam ninyo sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain, ay binibigay sa lahat at bawat isang pangangailangan, sapagkat sino man ang kumatok ay kanyang pagbubuksan. Sino man ang humingi ay kanyang pagbibigyan. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, tumuon kayo kung saan naroroon ang dakilang Panginoon upang dumating sa inyong buhay na kayo ay magkaroon ng paikpag-ugnayan sa dakilang Ama, ay marami kayong maibabahagi, maibibigay sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon na karapat-dapat at matuwid at mabuti, sapagkat ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid na mapagtiisan, na gumawa ng mabuti sa kanyang harapan. Magkaroon ng pagtsatsaga at kasipagan, sapagkat kung ano man ang inyong itinanim ay sa inyo ring aanihin. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, kayo ay magtatagumpay kung kayo ay magpapatuloy, lalong-lalo na sa mga ganitong banal na gawain na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, na pagkakataon na ibinibigay sa inyong mga sarili upang kayo ay makarating sa kanyang sinapunan, upang makamit ng bawat isa ang tinatawag na kabanalan, upang maganap sa bawat isa ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, naway ito'y matinok sa bawat isa. Sa bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, ito ay huwag sanang masayang. Pagkus kayo ay magpatuloy, kayo ay magbigay ng kaloob sa dakilang Panginoon ng may paggawa. At ito ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na ang pagkatagumpay ay makamit ng bawat isa. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli ipinagkakaloob sa inyo ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang pag-asa, ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang Panginoon ay dakil at mabuti sa kanyang mga anak, na kung papaano nagpapakita na ang bawat isa na manampalataya ay lumalagi sa mga gawain mabuti, na ito ang nagiging pamulain ng karamihan. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat kalagayan na ibinigay sa bawat kaluluwa ay mayroong pag-aaral na kung papaano ito susulong ayon sa Espiritu. Sapagat naalaman ng kaitaasan ang bigat na pasanin dito sa sanglibutan, na kung paano ang pamumuhay ay tunay nga na ito'y pinapasan, nagpapatuloy. Ngunit isa ang diwa na sa inyo'y ibinibigay, ang gawaing kabanalan, na kung paano ito matatamo ng bawat isa sa kanyang pag-aaral, sapagat nagbabari ng kaitaasan na sa ibang paraan ay makapagbabayad ng utang. Ano nga mga bagay
na sa inyo'y pinakilala ng kaitaasan. O kumikilala sa isang Diyos na makapangyarihan. Naghahayag ang bawat isa ng mabuting pananalita, mabuting gawain, ng naayon sa laman. Ito ba ay naging kasapatan upang ang mga bagay niyan ay isang kabayaran? Ngunit, ano nga ang hinihingi ng kaitaasan? Ang kaunlaran ng pag-aaral sa Espiritu, na ito ang hinahanap sa bawat isa, na kung paano kayo inaaralan ng kaitaasan, inyo naman tanggapin at isabuhay. Huwag niyong tanggihan ang mga bagay na sa inyo'y binibigay ng mabuti, sapagkat kayo ay hindi nga taga-sanlibutan, kung hindi taga-taas. Papaano ito maging isang katuparan sa inyong mag-aaral? Ito ba ay inyong matatanggap? Oo, sapagkat inaamin nyo sa inyong sarili, kayo'y anak ng dakilang Panginoon. Ang isang anak na mabuti ay sumusunod sa kanyang magulang. At ang tinuturong mabuti ay sinusunod ng isang mabuting anak. Ano nga ba ang mas matimbang sa isang mag-aaral? Ang gumawa ng higit sa laman o ang gumawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon matamo ng bawat isa ang kapayapaang hinahanap ng bawat mag-aaral. Ito ba ay natamo ng bawat isa? Kayo ba nasa inyong paligid ay hindi ba kayo nababalisa? Sapagkat anumang kalagayan sa buhay, na kung kayo'y tapat na mag-aaralan dakilang Panginoon, ay hindi nyo alantianin ang inyong paligid. Sapagkat nalalaman ninyo na sa bawat paggawa ay kasama nyo ang Panginoon at hindi kayo magkukulang kailanman, kung hindi ang bawat pagkapagal ay tunay ngang sinusuklian ng kaitaasan nang upang nang sa ganon ang bawat isa ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti ayon sa Espiritu. Sapagkat tunay nga nalalaman ng bawat isa na hindi lamang kayo gumagawa para magpaunlad sa inyong mga sarili, kung hindi para sa maraming kaluluwa. Ngunit, tunay ba na sa maraming kaluluwa na sa inyong pagbibigay, sila ba ay nagigising? O sila ba ay naiaangat sa kaitaasan na kung papaano ang bahagi na sa sanlibutan at tatanggap din sa sanlibutan, saan ito mapupunta? Saan ito dadalhin? Ngunit kung ang bahagi ng kaitaasan ang inyong ibabahagi, na tulad sa pagkaloob ng dakilang Panginoon, na ang bawat kaluluwa ay maalis sa dilim at ito ay dadalhin doon sa kaitaasan, sa paaralan ng dakilang Panginoon, nang upang nang sa ganon na kayo rin na mag-aaral ng dakilang Panginoon, na nakita nyo ang mabuti, ang kaunlaran ng Espiritu, ganon din sila na matatamo, sapagkat iisa ang layunin ng bawat isa, kundi ang layunin ng dakilang Ama, na sa bawat isa ay makasama sa sinapupunan ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, paunlarin ninyo ang inyong mga sarili, pagyamanin ninyo
ayon sa kayamanan ng kaitaasan na ito ang nagbibigay sa inyo ng sigla sa bawat kaluluwa. Tunay nga maraming mayayaman sa sanlibutan, ngunit hindi nakatikim ng kapayapaan ni kailanman. Ngunit kayo na pumasok na sa paaralan ng dakilang Panginoon, magsikap kayo na matamo ang tunay na yaman ng dakilang Panginoon, nang sa ganon kayo na namumuhay sa sanlibutan ay magkaroon ng kapayapaan hanggang sa pagbabalik doon sa kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong basahin ang banal na kasulatan ayon sa titik. Kung hindi, diwain niyo ayon sa Espiritu upang kayo ay hindi maging bulag sa inyong nilalakaran, sa inyong pananampalataya, kung hindi bagkos. Bukas ang inyong paningin, ang inyong diwa sa Espiritu, nang sa ganon kayo nakakitaan ng liwanag, ay ganoon din mahikayat ang mga nasa dilim, upang nang sa ganon magsama-sama ang magkakapatid sa isang mabuting kalagayan na inihanda ng dakilang Panginoon para sa lahat. O mga iniibig kong mga kapatid, pagtiyagaan ninyo kung anumang buhay mayroon kayo, sapagkat walang sintamis ang magtagumpay ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Tunay nga nagpapatuloy ang pag-aaral, sapagkat ito ang layunin ng isang kaluluwa, ang mag-aral. Sapagkat tunay, ang Panginoon din naman ay nagpamalas dito sa sanglibutan, at siya'y nangalat ng mga banal na salita, at kanyang sinabi, itong kanyang salita ay mula sa dakilang Ama. Ganyan nawa sana ang bawat isa na ang kanyang pagbukas sa kanyang mga matamis na labi ay mula sa dakilang Panginoon, nang sa ganon na ang bawat makarinig ay mahikayat sa mabuting pananampalataya, sa tamang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.